Hello, good morning mga kabady, mga kapatid. Welcome sa aking vlog. Ngayon mga kabady, mga kapatid, araw ng Sabado, unang araw ng linggo mga kabady, mga kapatid. Nandito na naman ang inyong lingkod mga kabady, mga kapatid, sa Hyundai Elantra mga kabady, mga kapatid. I-update ko lang kayo ng mga kabady, mga kapatid, ng Waybis. Itong yung problema airbag, yung module. So ayun, napalitan ko na ng Waybis. Ngayon natin nasisilipin sa may waga nating Redbook. At kinumpleto na rin ito yung ito. Kinumpleto na rin ang inyong lingkod mga kabady, mga update. Ito siya. Hanggang doon. Ngayon ang last, ito na lang yung steering gear shifting knob. Ito na lang yung may isang screw dito. Yan, ikakabit na lang natin mga kabady, mga kapatid, and then atin ng start at malaman natin kung ano pang current code anong natili dyan. Hindi natin sisilipin sa mewaga natin Redbook mga kabady, mga kapatid. Okay, so ito lang nga pala mga kabady, mga kapatid, yung magbigay lang ko ng kunting tip sa mga technician, yung mga baguhan, yung mga veterano naman o professional na alam na nito lahat ng unit, shifting gear, knob handle, alin bang model, ano ito, 2025. Ang mga sikreto yan mga kabady, bawat unit sasakyan or sasakyan, kanya-kanyang mga strategy or sikreto kung paano mag tanggal o remove at saka magpalit o sakaling magpalit. Yan, okay, ito yan. May isa ito, itong 2025 mga kabady, mga kapatid, parang style niya mouse. Okay, kung napapansin nyo yan, parang mouse. Ito parang mouse, kahit anong anuhin mo to. Kaya sinasabi ko na nga, yung may sikreto. So ito lang dito, may sa portion ng backside mayroong isang maliit na screw. So mga kabady, pag hindi mo talaga pag-aralan yan, kahit ako sa tagal ko na kung hindi pag-aralan ng mabuti, hindi mo talaga malalaman yan. Ito, tapos lang ito, mayroon lang isang cover na kamukha din niya. Ngayon ikaw, mag-alangan ka kung hindi mo talaga pag-aralan, silipin ng mabuti. Yan lang. Yung iba naman sa mga Toyota, yan ang masasabi ko na very easy lang, kasi turn type lang mga kabady, mga kapatid. Lock and loss, turn lang. So yun. At ang iba naman ng mga ganito ng Hyundai 2020 model, lower, ito pirsahan ang hindi pang nakatalagang talagang pinipirsa lang ito pull up ganyan. Pero kailangan i-shift mo siyang kahit i-shift mo lang dito sa neutral or drive para nasa center na siya. Pag
pag sakaling in pull up mo na siya, pak, talagang bigay turo ka sa lakas niya, ano talaga ma tawag nito, matigas. So yun, ganun lang, pak, ganyan sa year 2000 pa lower. Ayan. So ay basta sa iba't ibang mga unit hindi pare-parehas. Sa Toyota, Kia, o Hyundai nga, sa iba pa. Ayan lang. So yan, proceed na tayo mga kabady, mga batid. Dati na ito sisilipin sa Mewaga nating Reebok. Teka lang, meron pa tayong ikabit na isa na lang. Okay. Itong clips mayroon ba kasi ano ito? Ayan. Meron pang clips dito na iwan. So ayan, dito ito nakasalpak mga kabady, mga batid. Ayan, para tapos pos ganyan, pos lang ito mga kabady. Ayan, pos lang. Yan. Okay na. So, ngayon, proceed na tayo mga kawari, mga natin sisilipin sa Mewaga nating Reebok. Una, sa airbag muna tayo. Kung mamamatay na siya. Yan na. O natin. Ayan yung airbag mga kabady, mga kapatid. Ayan. I-start natin. Ayan. I-start natin. Kung mawala, tingnan nyo mabuti. Ayan. Nawala na siya. Tapos, ayan naman yung natirang EPB. Electronic sparking brake. Yan mga kabady, mga kapatid. Yun, namatay na. So ngayon atin sisilipin si Mewaga nating Reebok mga kabady, mga kapatid, kung ano ang lalabas na ibang code dyan. Yun, wala siyang nag-highlights dyan. Try nga natin ikutin. Ayan, nag-ilaw yung traction. Yan ang atin sisilipin mga kabady, mga kapatid, kung anong sintomas yan. Bago ang lahat, atin muna ito install yung OBD ito, Bluetooth mga kabady, mga kapatid. Ito yung Bluetooth ng ating Mewaga nating Reebok mga kabady, mga kapatid. Dito lang ito nakalukit sa driver side portion mga kabady, mga kapatid, sa baba sa fuse box, okay, sa BCM. Okay.
I-install lang natin mga kabady mga kapatid. Dito niya nakalukit mga kabady mga kapatid. Lahat ng Hyundai mga kabady mga kapatid, dito yung location niya. Ito, yan. Lahat ng Hyundai dito nakalukit. Ito. So ikat natin yan. Yan na. Nag-ilaw na. So proceed tayo sa ating mahiwagang Redbook. Time set is 10:40 AM in Saudi Arabia mga kabady mga kapatid. Oh. Malamig pa rin mga kabady mga kapatid. So ito ngayon mga kabady mga kapatid yung sintomas mga kabady mga kapatid. Ayun, kung napapansin nyo yan. Ito yung traction mga kabady mga kapatid. Sa ABS o ASC may dalawang code. Ay shit. Oh, sorry. Bakit nag-off? Bakit nag-off mga kabady mga kapatid? Sorry ha. Sorry. Ulitin natin mga ano. Ayan o. Yung sa ABS at saka ASC may dalawang code. Ito nga siya. Code number 1 si 150101 switch failure. At saka code number 2 si 126002 steering angle sensor circuit signal. Yan. Yan ang steering angle mga kabady mga kapatid, kung bakit yan nag-highlight yung traction na yan. Okay? So dito sa airbag, ito yung airbag. So atin na lang ito i-clear mga kabady mga kapatid. Okay?
Bakit hinahanap yung variant code na to? Oh, bakit? Ayan, ano naman to? Ignition on. It's the variant coding. This function is used to after the setting of ECU according to its specification when an ECU is ACM is replaced. Condition number 1, ignition on. Okay, naka-ignition. Please check for ECU variant coding code of the same bin number first from vehicle manufacturer. To continue, press OK. Button to press cancel. Button to cancel. OK, continuous tayo. Okay. Okay. Please. Ayun lang. Search code refill. Okay. Ano mo? One 763 1763 176 input. Okay, confirm. Meron. Ay, no. Communication failure. Please check if the vehicle voltage is within a reasonable range. 11 volts. Number 2, please check if the tablet is on current of software if PK version. Number 3, please confirm vehicle ignition state. Or if the above has been confirmed, please select diagnostic feedback and provide details information on the issue. Select all files. Okay. Pinahirapan talaga yun yung lingkod mga kabali mga kapatid pagka model year 2025 model mga kabali mga kapatid. Ano trouble na.
Hindi na. Okay, bye-bye for mga kawari mga kapatid. Bye-bye. Thank you for watching.